Praise God. Praise. Sound. Praise. Praise. Good morning po. Good morning. Amen. Sino po dito pinagpala ng Panginoon? Amen. So lahat po ng pinagpala ng Panginoon, maaari po pang tumayo. Bigyan natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Nabati na po ba natin yung mga katabi natin? Ayan. So sa ngayong araw po na to, tayo po ay muli maghahandog po ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. At na nararapat lamang po sa Kanya. Amen po. So sa umaga pong ito, habang ating pong inaawit itong banal mong tahanan, maging panalangin po natin na yung puso po natin ay ipasiyasat natin sa Panginoon at ang ating mga buhay ay maging banal at napagsamba sa Kanya. Amen. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat po sa umagang ito, Lord God, na muli, Panginoon, ay pinagsama-sama mo po kami, Panginoon, upang muli, Panginoon, ay makapaghandog sa iyo, Lord God, ng papuri at pagsamba na nararapat lamang sa iyo, Lord God. Sa umagang ito, Lord God, dalangin po namin, Panginoon, na siyasatin mo, Panginoon, ang aming mga puso, Lord God. Ang aming buhay, Panginoon, ay maging banal na pagsamba, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon.
Wala po kaming ibang ninanais, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, kundi, Lord, maranasan, Panginoon, yung presensya mo, Panginoon, yung pagsama mo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Lord God. Wala po kaming ibang itataas, Lord God, sa aming kalagitnaan, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Wala na pong iba. Hallelujah. Sige po. Hallelujah, Jesus. Sambahin po natin ang ating Panginoon. Jesus. Hallelujah. We glorify your name, Lord Jesus. Awitin po natin. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumang mo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Minsan pa ang puso ko'y dinudulog. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ito ang aming dalangin, Panginoon. Hallelujah. Jesus. Puso ko'y dinudulog sa'yo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, magkaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Awitin po natin ang buong puso. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas
patuloy po namin iniimbitahan, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na kumilos sa aming buhay, na kumilos sa lugar na ito, na kumilos sa bawat isa sa amin, Lord God, sa umagang ito, Lord Jesus. At alam po namin, Panginoon, na kapag nasa aming kalagitnaan yung presensya mo, Lord God, yung kagalingan, yung kagalakan, yung kapayapaan, Panginoon, ay dadaloy, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, maluwalhati ka sa umagang ito. Ikaw lamang at wala ng iba. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Hallelujah. Bigyan nga po natin ng isang malakas na palakpakan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So ngayong araw po, tayo po ay magsasaya. Sino po dito ay ninanais na maranasan yung presensya ng Panginoon? Amen. Sino po dito gustong makita, maranasan yung kapangyarihan ng Panginoon? Amen. So lahat po tayo, yung biyaya. Sino pong gusto ng biyaya at pagpapala mula sa ating Diyos? Amen. So sa ating pagkanta po nito, sabi po dyan, dadaloy yung presensya ng Panginoon. Sabi po sa chorus, ang presensya mo'y dadaloy. Sige po, i-flash nga po natin yung lyrics. Ang presensya mo'y dadaloy, kapangyarihan mo'y dadaloy, kalwalhatian mo'y dadaloy sa bawat isa. So sa umaga pong ito, ating pong igagalaw ang ating katawan. Pag sinabi pong ang presensya mo'y dadaloy, mula po sa taas, ang presensya mo'y dadaloy. Tapos kapangyarihan mo'y dadaloy, 4. Tapos kalwalhatian mo'y dadaloy, pag ganun po, pa-cross. Sa bawat isa. Pag sinabi pong, ang biyaya mo'y dadaloy, padaluyin po natin ang kinin natin, yung pagpapala, yung biyaya. Pagpapala mo'y dadaloy. Tapos, paghipo mo'y dadaloy sa bawat isa. Okay po, sige nga po, sabay-sabay. Tingnan ko nga po kung very good. Sige po. Tingnan nga po natin. Ang presensya mo'y dadaloy, kapangyarihan mo'y dadaloy, kalwalhatian mo'y dadaloy sa bawat isa. Ang biyaya mo'y dadaloy, pagpapala mo'y dadaloy, ang paghipo mo'y dadaloy sa bawat isa. So sabayan na po natin ng kembot. Ano po? Sige po, bigyan po natin ng isang malakas na palakpakan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glorify your name, God. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Ibigay po natin yung ating best para po sa ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon ang araw na kami magsasaya, pagkat ikaw, O Diyos, aming mararanasan. Ngayon ang araw na kami magdiriwan, pagkat ikaw, O Diyos, aming mamamasdan. Aming inaangkin, puso'y nasasabing, sama-sama namin dadalhin. Ang presensya mo'y dadaloy, kapangyarihan mo'y dadaloy, kalwalhatian mo'y dadaloy sa bawat isa. Ang biyaya mo'y dadaloy. Amen. Magpapala mo'y dadaloy, ang pag-ibig mo'y dadaloy sa bawat isa. Minsan pa, ngayon ang araw na. Ngayon ang araw na kami magsasaya, pagkat ikaw, O Diyos, aming mararanasan. Ngayon ang araw na. Ngayon ang araw na kami magdidiwan, pagkat ikaw, O Diyos, aming mamamasdan. Aming inaangkin, puso'y nasasabi,
Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala. Hallelujah, Jesus. So, hindi lamang ngayong araw po tayo nagkakaroon ng kasiyahan, kundi araw-araw po, di po ba? Araw-araw tayo ay masaya, hindi dahil nakabase sa sitwasyon natin yung kasiyahan, kundi dahil meron tayong isang Diyos sa buhay natin, di po ba? And we have this joy in our hearts that no matter yung situation ng buhay natin, kaya po nating makapagsaya. Dahil yung kagalakan nga po natin ay nagmumula sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, patuloy po nating purihin ang ating Panginoon. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Sabihin po natin, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan. Yan po yung pangako niya. Araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Araw-araw. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, sabihin po natin, wala kang katulad. Wala kang katulad, 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 wala kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin.
ika'y pupurihin. Sabihin po natin, ano mang maging panahon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Lord, hallelujah. Ikaw lang ang Panginoon. Hallelujah. Ikaw lamang ang aming pupuri. Sasambahin mo, Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Dahil Lord, kami, Panginoon, ay nakakatayo, nakakapaghandog ng papuri at pagsamba. Dahil sa iyong biyaya, Panginoon, yung habag, Panginoon. Kami ay naririto, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang dahilan, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Sa lahat po, Panginoon, na meron kami sa buhay po namin, kalakasan, kagalakan, kapayapaan, lahat po ng aming mga tinatangkilik, Panginoon, maging ang aming buhay, Lord God, ang aming tinig, Panginoon, ay nanggaling lamang sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Panginoon, marapat lang na ibigay po namin sa iyo yung papuri, pagsamba, Lord God, na nararapat sa iyo, Panginoon. Lord, kung wala ka po sa aming buhay, Lord God, wala pong saysay, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo nang gagaling, Panginoon, lahat sa amin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil, Lord, kailanman di mo kami iniwan, kailanman, Panginoon, di mo nga po kami pinabayaan. Oh, hallelujah. Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Aking Diyos, dakitang manlilikha, lahat ay sa iyo nang mumulat,
sa labis mong bigay sa akin at sa lahat ng iyong nagawa. Siyan langit, saksiyan langit at lupa sa kabutihan mo. Lahat ng bagay sa iyong matatamo. Kaya't marapat lang ibalik sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa'yo nang gagaling lahat sa akin. Buhay ko't tinig, ikaw ang nagtangi. Bigaya't pagpapala, kalakasan at tawa. Sa'yo nang gagaling lahat. Sa'yo nang gagaling lahat sa akin. Buhay ko't tinig, ikaw ang nagtangi. Bigaya't pagpapala, kalakasan at tawa. Sa'yo nang gagaling lahat sa akin. Sa'yo nang gagaling lahat sa sinasama ka namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalakasan at sa pagbiyaya, pagpapala ng gagaling sa Lord. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, para po sa amin, Lord God. Hallelujah. Patuloy po namin ikaw na sinasamba, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Ikaw ay nararapat, Lord God, na papurihan, pasalamatan, dakilain. Hallelujah. Wala nga pong katulad mo, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo.
Sabay-sabay po nating awitin. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Minsan pa nararapat ka sa papuri. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Sabihin po natin, nararapat ka sa papuri. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. 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 Diyos, nataas ka namin, Panginoong Jesus. Nadakilang namin ang iyong banal na pangalan. Hallelujah. Sa iyong papuri at aming pagsamba, sa iyong inaalay ang aming mga buhay, maging ng puso at isip ay sa iyo lamang, O Diyos. Dakila ka, nararapat ka. Salamat sa kabutihan mo, sa katapatan mo, Panginoon. Hallelujah. 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 Nawa, Panginoon, ang aming mga awitin, Panginoon, ng pagsamba at papuri ay naging mabangong samyo, Panginoon, sa iyong harapan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkilos. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsama. At muli, Panginoon, sa iyo lamang namin inaalay, Lord God, yung pinakamataas na pagsamba at pasasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Ayan, ang lagi nating panalangin ay magkaroon tayo patuloy ng malakas na katawan at malakas na isipan, gayon din ang ating spiritual na kalagayan. So lahat po tayo dito, mga kapatid, lagi niyong tatandaan, tayo po ay isang pamilya. Amen ho ba yun? Kaya pag pumasok tayo dito, huwag mong isipin na bisita ka. Amen ho ba yun? Pag pumasok ka rito, ikaw ay kapamilya. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kasi iisa lang ang tatay natin. Alam nga namang iisa lang ang tatay natin sa langit. Magkakaiba pa tayo. So siguro manalangin muna po tayo bago tayo dumako sa ating pag-aaral. Amang Banal, marami pong salamat sa iyong pagsama sa aming pong awitan ng pagsamba. Salamat, Lord God, sapagkat alam po namin natutuwa po kayo sa amin na sa kabila po ng aming kabisihan ay iniaalay namin ang aming panahon para maglingkod sa iyo sa pamamagitan ng aming pag-awit, pagtugtog,
pagdalo at pakikinig ng iyong salita. Panginoon, naniniwala kami sa bawat gawain mo, may pagpapalang nakalaan para sa amin. At naniniwala kami, Panginoon Diyos, sa tuwing kami makikinig sa iyong salita, may pangakong dapat naming angkinin, utos na dapat naming sundin, kasalanan na dapat naming pagsisihan at iwasan. Lord, gabayan mo po kami sa umagang ito ng iyong Santong Espiritu sapagkat kami po'y naniniwala it is not by might nor by power but by your Spirit, and we will succeed because of your Spirit. Zechariah chapter 4 verse 6. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, praise God. Pwede pa tayong tumingin sa katabi natin. Kung may katabi ka, pag wala kang katabi, huwag kang titingin. Sabihin mo, good morning. Ayan. Okay, alam po niyo, ang Kristiyano, dapat laging nakangiti, lalo na pag marami kang problema. Amen po ba yon? Kasi pag ikay nakangiti, sa kabila ng marami mong problema, natutuwa ang Diyos sa langit. Kasi pag nakangiti ka, sa kabila ng maraming problema, parang sinasabi mo, may Diyos kaya ako. Amen po ba yon? At dahil may Diyos tayo na nandun sa langit, sasabihin ng Diyos, tong anak ko ito, kahit may problema, laging nakangiti, lalo kang ngingiti kasi i-bless kita. Lahat ng gusto ng blessing, magsabing amen. Okay, so sa umagang ito tayo dadako sa ating pag-aaral. Sino po rito, yung iba sa atin nakarating nung anniversary natin, yung iba siguro hindi at naunawaan namin kayo, kaya ito po'y bahagi pa rin ng anibersaryo. Sapagkat tayo ay nagdiriwang ng ika-4 na taon ng kabutihan ng Diyos sa atin. Amen ho ba yan? Tulad ng tanong ko noong nakaraan, alam niyo ho ba kung bakit tumagal ng 40 years ang church na ito? Tumingin ka sa katabi mo. Sabihin mo, dahil sa iyo. Amen? Kasi ang mahalaga, hindi yung tagal ng taon ng anibersaryo, kundi yung tagal ng pagsasama sa kabila ng tayo nakakatampuhan. Di ho ba? Nakakainisan. Pero ang mahalaga, sa kabila ng lahat, dapat may pagkakasundo po tayo. So tayo po'y dumako sa ating pag-aaral. Mula po doon sa aklat ng Deuteronomy, ito po sa Old Testament, doon sa ating binasa sa ating anniversary. Be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land that the Lord promised on us to your forefathers. Remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years, to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. Ang ating pag-aaral ay mayroon pong pamagat na shape through trial. Sa Tagalog po niyan ay hinubog sa pamamagitan ng pagsubok. Meron po tayong artista. Ayan. Okay, hiniram ko muna. Kasi yung tingin mo parang gutom na gutom eh. Okay. So, hinubog sa pamamagitan ng mga pagsubok. Alam po nyo, maraming mga tanong ang mga tao. Siguro panahon noon, panahon ngayon, hanggang bukas tanong ito. Ang tawag dito ay universal question. Ano ba yung tanong na yan? Kasi lagi tayong may mga pagsubok, kaya ang laging tanong ng nakararami o tayo siguro ay bakit ako dumaraan sa ganitong mga pagsubok? Nung bata po tayo, tanong natin yan. Nung naging magulang tayo, naging tanong natin yan. At kung may mga anak tayo, magiging tanong din yan. Amen ba yon? Imagine po natin, isipin natin, si Moises for 40 years, ay araw-araw itinatanong yan. Akala ko ba dadalhin tayo ni Lord sa land of promise? 40 years. Kung ikaw si Moises, at si dami-dami ng tao, laging tanong, akala ko ba may lupang pangako? Akala ko ba i-bless tayo? Bakit ganito? Anong isasagot natin?
Di ba ang hirap sagutin? Lalo na kung ikaw din nagtatanong, bakit nga ba napatagal? Pero tandaan po natin, sa buhay po natin, may mga dahilan ang mga pagkatagal na mga blessing. Ang dahilan, hinuhubog po tayo. Amen po ba yon? Amen po ba yon? Inihahanda po tayo. Bakit tayo inihahanda ng Diyos? Sapagkat kung ating babasahin ang banal na kasulatan, ilang taon silang naging alipin sa Egypt? Ilang taon? 400 years. Imagine mo, 400 taon, ikaw ay alipin, wala kang kakayanan at kapangyarihang magdesisyon sa sarili mo kasi ikaw ay merong tinatawag na slave master. Kung anong gusto nila, gagawin mo. So yung mentalidad ng mga Israelita, alipin lang tayo. Kawawa lang tayo. Hanggang dito na lang tayo. Di ba nangyayari ho ba yon? Yung mahirap yung ating parents, so mahirap na rin tayo. Pangit yung magulang natin, pangit na rin tayo. Nangyayari ho ba yon? Kaya ho, yan po yung mentalidad ng mga Israelita at ito po yung gusto ng Panginoon na baguhin niya. Na ibalik niya yung ating kaisipan sa kung ano ang dapat maging mentalidad ng mga anak ng Diyos. Amen ho ba yon? Tumingin ka sa katabi mo, sabi mo, hindi ka mahirap. Mahirap lang kausapin. Pero hindi mahirap yan. Okay. Ibinabalik tayo ng Diyos sa tamang pagkalalang sa atin. Exodus chapter 3 verse 8, so I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptian 400 years. And then ang sabi po rito, tuwan-tuwa yung mga Hudyo, yung mga Israelita, and to bring them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey. Alam niyo, pag binanggit po sa Biblia yung milk and honey, blessing po ito. Biruin mo, 400 years silang alipin, ang pagkain nila, yun lang, wala silang mapagpilian. Pero nung nangako ang Diyos sa kanila through Moses, dadaling kayo ng Diyos sa land of promise kung saan merong milk and honey. Di ba ikaw, kung ikaw yun, halimbawa, hindi ka pa nakakakain sa Jollibee, sasabihin, Jollibee kita sa McDo, mamaya, ay wow, excited ka. Dati nakakain mo hanggang second prize lang, ngayon magkakaroon ka ng French fries. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng, wow, yan ang pangako, gusto namin yan. Kaya yung mga Israelita, tuwang-tuwa habang sila'y hinahango. Pero, hindi agad narating yung land of promise. Alam po ninyo, kung titignan po natin, ang layo lamang ng Egypt doon po sa land of promise, ilang araw po ang lalakarin? Ilang araw po? 11 days lang, lakad lang yan. Kung nakasakay ka pa sa bisiro, sa kabayo, di napabilis. Pero bakit? Napatagal. Pag-uusapan po natin ang mga dahilan kung bakit napatagal ang kanilang biyahe. Marami mga dahilan po yan na ating pag-uusapan. Ayan po yung mapa. Ayan. Nakita ho niyo yung Egypt, tsaka Promised Land, diretsuhin mo lang yon, nandoon ka na. Pero makikita mo, hindi sila makarating, paikot-ikot sila doon sa tinatawag na wilderness. Okay. Paikot-ikot po sila doon. Pagala-gala po sila doon. Pero yung kanilang gala na ito, hindi gala, basta-bastang gala. Ito po ay gala ng paghubog. Amen po ba yon? Siyempre, kapag ikaw'y dinala ng Diyos doon sa land of promise, siyempre may mga kalabang ka. Kaya nga nung sinend, yung mga Israelita, nangatakot Naku po, mga higanti pong nandoon, ang sarap nga ng pagkain, ang lalaki ng ubas, ang lalaki din ng kalaban. Kasi for 400 years, ang nasa isipan nila at hawak nila pala. Di ba? Nagtatanim sila, alipin Hindi sila makahawak ng kutsilyo, hindi makahawak ng espada, bawal. Kaya, paano kang magtatagumpay sa kalaban kung hindi ka marunong humawak ng sandata? Amen po ba yon? Kaya ang sabi ng Lord, pinatagal niya, isang dahilan, hindi pa kayo handa. Amen po ba yon? Okay, so pagpatuloy po natin. Ganyan. Pero kung papansinin po natin, doon sa loob ng wilderness na yon, itinuro ng Diyos, ibinigay ng Diyos ang 10 utos, ibinigay ng Diyos ang mga dapat gawin, hindi dapat gawin,
doon po sa loob ng disyerto na yan, nahubog po sila. Amen po ba yon? Kaya kung tayo po ay dumaraan doon sa mga disyerto, ilang ng buhay natin, magpatuloy ka lang. Amen po ba yon? Sapagkat tandaan po natin, hindi patapos ang Diyos sa atin. Amen po ba yon? Kaya maghintay ka lang, maghintay ka lang. Kaya isa sa dahilan kung bakit napapatagal, kasi liko ng liko. Halimbawa, kung kayo sinabihan ng iyong magulang, anak, bili ka nga ng suka. Saan? Doon sa kanto. Paano kung pumunta? Diretso ka lang, ha? Huwag kang liliko sa kaliwa, huwag kang liliko sa kanan, diretso ka lang. Pagdating doon sa dulo, mayroong palatandaan ganito, doon sa bandang kaliwa, makikita mo aling-tsoleng, doon ka bibili ng suka. Ay, anong ginawa mo? So, habang naglalakad ka, nagse-cellphone ka pa. Oh, pansinin po ninyo. So, ibig sabihin, ano nga ba yung sinabi ni nanay? Saan mga ba ako bibili? Ano bang sabi niya? Diretso, liko. Kaya ang ginagawa natin, liko tayo ng liko kung saan. Yung dapat na mapapunta tayo sa madali, hindi napadali, napatagal. Bakit? Kasi yung instruction ni Lord, hindi mo natandaan. Hindi mo pinahalagahan. Amen po ba yung mga kapatid? Kaya napakahalaga ho ang Bible, Book of Instruction yan. Okay, pagpatuloy po natin. Now, eto na. It came to pass in the 40th year, in the 11th month, on the first day of the month, that Moses spoke to the children of Israel. Etong sabi niya, in this desert, yun yung kanilang pinag-iikutan, your bodies will fall. Every one of you, 20 years old or more, was counted in the census, and who has grumbled against me. Yung mga nagrereklamo laban sa Diyos, nagrereklamo. Not one of you will enter the land I swore with uplifted hand to make your home, except Caleb, son of Jephunneh, and Joshua, son of Nun. Kasi, 12 po yung spy. Depende yan sa tribo, 12. So punta sila, ito yung land of promise, pero bago nyo sakupin, pag-aralan ng lugar. Ihanda ang sarili. Pero nakita ho natin sa kasaysayan, nung makita nung 10, naku, ang lalaki nila, ang lalakas nila, parang hindi natin kaya, kawawa tayo. Anong ginawa nila? Nagreklamo sila sa Diyos. Parang sinabi nila sa Diyos, hindi namin kaya. Nakakalimutan nila yung dagat na hati para sa kanila. Nakalimutan nila nung mainit, nagpadala ang Diyos ng pillar of cloud para hindi sila mainitan. Sa gabi malamig, nagpadala ang Diyos ng pillar of fire para hindi sila maginaw. Nung nauhaw, binigyan ng tubig. Nung nagutom, binigyan ng tinapay. Nung gusto ng karne, binigyan ng pugo. Nakakalimutan nila. Madalas tayo mga Kristiyano, nakakalimot. Amin ba yun? Siguro sa dami ng ating alalahanin, sa dami ng ating binabayaran, kasi gusto mong yumaman, o trabaho dito, trabaho doon, nakakalimutan natin yung mga pangako ng Diyos na bago natin marating yon, may paghahandang dapat ihanda. Amen ba yon? Kaya po, si Caleb at Joshua, magkaiba po ng edad ito. Si Caleb ay simbolo ng mga senior citizen. Yung mga may edad. Lahat ng matanda, magsabing amen. Ang dami ng matanda rito. Sino rito mga kabataan, magsabing praise the Lord? Iyan ang mga Joshua generation. Kaya itong katotohanan, mga kabataan, mga magulang, bahagi tayo ng pagtatagumpay. Kaya nagtutulungan dapat ang mga matatanda at saka mga bata para tukdino, para masunod at para marating natin ang land of promise. Kaya mga magulang, huwag tayong hihinto sa kapapayo. Mga anak, huwag tayong hihinto sa kasusunod. Kasi may mga pagkakataon, akala natin, ang mga magulang natin galit lang. Mahigpit, malupit. Tandaan natin, ang Diyos ho ay hindi malupit. Palakpakan natin ang Diyos ng bait. Ayan, hindi sa malupit. Dahil ang Diyos natin, nung tayo magkasala, namatay si Jesus Christ para sa atin, hindi ba niya kaya ipagkaloob yung almusal mong kailangan? Hindi ba niya kayang ipagkaloob yung kailangan mong pera? Kayang ibigay ng Diyos, ang kailangan lang magtiwala sa Kanya sa panahon na parang wala ka ng pag-asa. May mga pagkakataon, dinadala tayo ng Diyos sa mga dead end. Dumating na ba sa buhay, napunta na kayo sa dead end? Ano ba yung mga problemang dead end? Sample.
Meron ba? O, sample, pag uwi mo, ando na mga pulis, huhulihin ka na, di ka kasi nagbayad ng utang. Dead end. Yung may katapusan, yung ibig sabihin, alam mo na wala ka nang pupuntahan. May pagkakataon, maraming pagkakataon, dinadala tayo ng Diyos doon. Dahil sa panahon na wala ka nang magagawa, doon may magagawa ang Diyos. Palapakan natin ang Diyos doon. Kaya kinakanta natin, He will make a way in the desert, river in the desert. Di ba pansinin ninyo? Kaya ang kanta, hindi kanta, ito po'y awit ng pagtitiwala. Pagpatuloy po natin. The people started complaining about their troubles. Ang problema sa mga Israelita, maging tayo, pag may problema, lagi na lang nagre-reklamo sa Diyos. Minsan, bigyan mo ng bigas, tatanong pa, ano ba to? Baka naman laon to. Oh, di ba? O minsan, pag binigyan mo ng bigas, wala bang kasunod ng ulam ito? Pero hindi kayo yung iba lang. Pagka binigyan mo naman ng blessing, oh, saan mo naman nanakaw ito? Yung bang, imbis na magpasalamat, ang nasa isip, negatibo. So yung mga Israelita, tuwing ibe-bless sila ni Lord, alam ng Diyos, pag bless ko to, magrereklamo. Kaya dapat, lahat ng mga nagrereklamo, maubos. Alam niyo, matinding kalaban ng mga Israelita? Hindi yung Amorite. Hindi yung Jebusite. Alam niyo kung ano? Reclamite. Reklamo doon, reklamo dito. The Lord heard their complaints. Naririnig ng Diyos ang ating mga reklamo. He heard these things and became angry. Nagagalit ang Diyos kapag ikay nagre-reklamo. Halimbawa, wala kang pera. Huwag yung, ang bira naman yan. Hanggang ngayon, wala naman akong pera. Pwede naman sabihin mo, Lord, salamat. Alam ko, paparating na. O, di ba ang ganda ng ganon? Yung very positive ka, tuwan-tuwa ang Diyos doon. Amen ba yon? Kung nagdadasal ka na, Lord, bibless mo ko ngayon, nawa may dumating pong blessing. Dumating, naniningil ng utang. Oh, blessing pa rin yun. Siguro akala niya may pera ka na, kaya dumarating siya. Tandaan po natin, hindi tayo ipapahiya ng Diyos. Lahat ng may utang magsabing amen. Okay, magbayad kayo. Tinatanong ko lang yan. Okay, patuloy po natin. And soon, all the Israelites began complaining. They said, we want meat. Akalain mo yan. Nung wala silang tubig, tubig. Lahat ng kailangan, imbis na hingi ng may paggalang, reklamo. Pambira naman Diyos yan. Dinala tayo dito sa wilderness. Papatayin ata tayo sa uhaw. Wala bang tubig dyan? We want meat. We want water. Mapansinin po ninyo. Ano ho? So, yan po ang nakalulungkot. Pero ang bait ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Sa kabila ng ating mga reklamo, pinagpapala pa rin tayo. Amen. Okay. So, pagpatuloy po natin. We remember, tingnan niyo yung mga nagrereklamo. We remember the peace we used to eat for free in Egypt. Sino dito mahilig sa mga libre? Ha? Kuya Doming. Sino pa? Kuya Doming, dahil mahilig kayo sa libre, ilibre niyo ako. Okay. Di ba, sa totoo lang mahilig tayo sa libre. Pag may mga seminar, kapag mayroong mga gathering, ano unang tanong mo? May bayad ba yan? Di ba? Tama ba yon? Madalas, ang nasa isipan natin, yung about food, about money, libre ba yan? Hindi ko sinabing masama kasi siyempre maganda naman tinatanong mo. Okay. So, ibig sabihin, sabi nila, buti pa sa Egypt, may libre. Pag Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, huwag mo i-compare ang dati mong buhay sa buhay mo ngayon. Kung sabihin mong bine-bless ka noon, pero gumagawa ka naman ng masama at malayo sa Diyos, hindi blessing yon. Ang tunay na blessing, kahit wala pa sa ngayon paparating, yung makilala mo ang Diyos sa buhay mo, napakalaking blessing na nun. Amen po ba yon? Palapakan natin ang Diyos. Tandaan po natin yon. Sino sa inyo gusto ng 1 milyon magsabing amen? Kung 1 milyon bukas, sabihin ng doktor, may cancer ka. Last stage na, patay ka na next week. May pera ka, mamamatay ka naman. Tibaling wala pa akong 1 milyon, wala naman akong sakit. Amen o ba yun? Sapagkat yung magaling ka, malakas ka, naku, napakalaking blessing na niya, mga kapatid. Tandaan po natin,
Sino rito ay may gana sa pagkain, magsabing praise the Lord. Yung gana sa pagkain, kahit wala kang makain, blessing na rin yun. Kasi may mga taong, ang daming pagkain, hindi makakain. Hindi ibig sabihin ba problema sila sa kanilang panlasa? Ibig sabihin, tignan natin yung maganda, hindi yung pangit. Okay, pagpatuloy po natin. Ito pang sinabi nila, buti pa doon sa Egypt, meron kaming pipino, melons, leeks, onions, and garlic we wanted. Lagi na lang ikino-compare. Pansinin po ninyo. Nalulungkot ang Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, yan ang dahilan kung bakit hindi ko kayo madala agad-agad sa land of promise kasi marereklamo kayo. Amen po ba yan? Kaya kung ano yung nasa hapagkainan, huwag nating pag-awayan. Salamat po dito. Halimbawa, meron kayong kinakain. Sino rito may ulam na? Kung may ulam kayo, wala kayong kanin, salamat Lord, bukas siguro ang kanin. Iba naman, puro kanin naman. Naalala ko nung umatin kami ng isang kainan na, Derhilya na, natandaan mo yun, to, lagi kong sama sa kainan to eh. Abi tuwan-tuwa kami, pinagbalot kami. Sabi ko sa misis ko, Tita, kakain tayo, sarap ng kain natin, maghain ka na. Nagsandok siya ng kanin. Pagbukas ko ng plastic, puro kanin ang laman na. Siya naman puro ulam, hindi mo naman ako binigyan ng ulam eh. Siya naman puro ulam, ako puro kanin. Ibig sabihin, do not compare. May blessing na nakalaan, baka hindi pa para sa iyo yun. Amen ba yun? Kung halimbawa, meron ka, buti pa yung kapitbahay namin, lahat sila meron ng kotse, ako wala pa. Ginagawa pa. Amen ba yun? Kabiruan nga namin noon, kung may mga sasakyan na ginawa para sa inyo, dahil may mga pangalan, may mga pangalan yan, Estrada, Tamaraw Apex, merong safari. Huwag mong pakialam safari iyon. Sa pastor. Kaya alam ko meron para sa pastor. Ginagawa pa. Alapakan natin ang Lord doon. Kaya may ginagawa pa para sa iyo. May ginagawa pa. Okay. But now, we have lost our appetite. We never see anything but this manna. Napaka-ingrato. Nung nagugutom, binigyan ng tinapay, tuwan-tuwa, wow, ang tinapay umuulan. Hindi ka napunta ng bakery, yung bakery na ang nagbibigay, umuulan ng tinapay. Nung sinawaan, puro na lang mana. Nakita ko ninyo? Yun ang problema. Minsan may mga blessing tayo, pag nandun hindi mo napapasalamatan, reklamo na natitira. So, yun po, lagi na lang mana. And then, ito na sabi, why is the Lord bringing us to this land only to let us fall by the sword? Our wives and children will be taken as plunder. Ano sabi diyan? Wouldn't it be better for us to go back to Egypt? Balik na lang tayo sa dating relihiyon. Balik na lang tayo sa dating paniniwala. Balik na lang tayo sa kalokohan doon, kumakain tayo ng sapat. Huwag ho tayo babalik sa mali. Amen po ba yon? Huwag kang babalik sa masama. Sapagkat pag binalikan mo yan, magiging alipin ka uli. Kaya nga si Jesus Christ, nung tinukso ng demonyo, kinote ni Jesus Christ itong verse na binasa natin, na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Panginoon. Dito niya kinuha yun. Tinutukso siya ni Satan. So, pansinin ninyo, anong unang tukso kay Jesus? Pagkain. Anong binabagsak ni Eva at ni Adan? Pagkain. Yung miyembro pag galing sa party, ang inis na inis. Bakit? Kulang ang pagkain. Kamusta ng kasalan? Tigas ng chika. Umating ka pala ng anniversary o 40. Kamusta yung pagkain? Kulang ang kanin. Di ba? Mga ganon, walang sabaw. Minsan ganon di ho ba? So, dapat hindi ganon ha. Hindi dapat ganon. Huwag tayong babalik sa masamang ugali. And they said to each other, ito, pansinin po niya, we should choose a leader and go back to Egypt. Eto na. Ang problema sa mga tao, maging sa church, pili tayo ng leader, yung susunod sa atin. Kapatid, pagka ikay nagkaroon ng pastor sa isang simbahan, siya po ay ginagamit, hindi siya puppet. Amen ba yon? Gusto namin maging leader yan. Bakit sunod-sunuran sa amin eh? Nakakita ka ba na ginawa mong leader, ikaw siyang susunod sa iyo? So, ito ang problema. Si Moises, sumusunod kay Lord, sabi niya, ayaw namin dyan sa Lord na yan kasi pipili na lang kami ng susunod sa amin.
Yan ang malungkot na katotohanan. Kaya sa last day, marami mga tao mamimili ng mga ngaral para sa kanila. Yung nakakakiliti. Yung bang hindi babanggitin ng mali nila. Yung bang lagi na lang silang inililip up. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay merong pamalo at merong gabay. Amen po ba yan? Okay, so pagpatuloy po natin. It's the journey, not just the destination that's important. So sa Tagalog, itong tandaan natin, ang mahalaga ay ang paglalakbay, hindi lamang ang patutunguhan. Maaaring gusto natin magtagumpay, mapunta kay Lord, pero nasa lupa pa tayo. Umiikot pa tayo sa daigdig na ito. Kaya ang mahalaga, sa ating paglalakbay na ito, naiyahanda po tayo. Dahil kung ang isip natin langit, pangako ng Panginoon, ang buhay mo naman sa paglalakbay sa mundong ito, saliwa sa kanyang kalooban, kahit alam mo na maganda ang tutunguhin mo, hindi ka makapupunta. Amen po ba yun? Maliwanag po ba yun? Yun po ang binanggit sa banal na kasulatan. Pagpatuloy po natin. Another tanong, why does God allow us to go to trials in life? Yun, binanggit ko na kanina. Bakit hinahayaan ng Diyos ang mga pagsubok sa ating buhay? Unang-unang dahilan ay ito, to humble and test us. To humble and test us. Ibig sabihin, gustong alisin ng Diyos yung kayabangan, yung pagmamalaki. Alam niyo, pagdating po sa kayabangan at pagmamalaki, hindi lang po yung mayayaman ang mapagmalaki. Mayroong mayaman na mayabang, may mahirap na mayabang. Iba nga lang yung estado sa buhay, pero ang katotohanan, mayabang. Narinig ko yung isang salita, wala akong yaman, yabang na lang natira, aalisin ko pa ba yun? Tandaan po natin, kapatid, kaya tayo inaalis ng Diyos, tinuturuan, kasi gusto ng Diyos magpakumbaba tayo. Hindi yung sarili mong pananaw ang pangahawakan mo. Itong gusto ko, itong pananaw ko. So ikaw ng leader pala sa sarili mo. Naglagay ang Diyos ng leader na dapat sundin kahit ayaw mo. Susunod ka. Kasi yun ang utos ng Lord. Amen ba yun? Kasi kung ang nararamdaman mo, ang naiisip mo, yung gusto mo, ang susundin mo, sino ang Lord mo? Kung ang tinitignan mo naman ay yung pagkakamali na yung kapwa, hindi mo na makikita pagkakamali mo. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo nagkukulang. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Maganda lang ang ayos niya, makasalanan din yan. Lahat tayo ay makasalanan, pero dahil sa biyaya ng Diyos, ikaw ay naligtas. Palapakan natin ang Panginoon dyan. Okay, to humble and test us, sabi ng Bible, remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years. Alalahanin mo, to humble you and to test you, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Ang galing! Kung titingnan mo sa isip mo, yung mga Israelita, hindi nagpapalit ng sapatos. Hindi nagpapalit ng sandals. Hindi sila nagkakaroon. Ano ba yung pagmasakit siya pa? Yung paltos. 40 years. Lugi ang SM dito. Hindi makakabili ng sapatos ito. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ganoon pinoproteksyon ng Diyos at pinagpapala ng Diyos ang mga anak niya sa kabila ng mga kahirapan ng buhay. Pero ang nakikita nila, kawawa ako, pinabayaan ako. Huwag mong tignan yung isipan mo. Tignan mo, buhay ka pa ngayon. Amen ho ba yan? Tandaan po natin, malaking blessing yan. Uulitin ko, ang Diyos ay hindi malupit. Tayo'y sinusubok niya dahil mahal niya tayo. Okay. And we say that those who accepted their troubles with patience now have God's blessing. Pag may problema, pag may pagsubok, huwag mong takbuhan papalayo. Kasi hindi ka uubra, mabilis yan. Anong dapat mong gawin pag may pagsubok o sitwasyon sa harapan mo? Anong gagawin mo? Harapin mo. Tanggapin mo. Huwag mong i-deny na may problema, meron talaga. Amen ba yan? Lagi kong ginagamit yung ilustrasyon ng aking mga pamangkin, anak ni Ate Malo.
Yung aking pamangkin si Menard ay talagang yung pinanganak kasi siya ng ng kulang yung kanyang bahagi. Kung nakita niyo na si Menard Okay, alam po ninyo, minsan kumanta siya. Sabi niya, nandun ako sa kanila. Ang sabi niya, di ko kayang tanggapin kung mawawala ka na sa akin. Sumugot naman yung isang kapatid, tanggapin mo! Tumingin ka sa katabi mo, tanggapin mo. Hanggang di mo tinatanggap ang trouble sa buhay mo, hindi ka mapagkapala ng Diyos. Amen? Tanggapin mo. Yung kanta natin from the Bible, let the weak say I am. Let the poor say I am. Aminin mong mahirap ka para payamanin ka. Aminin mong mahina ka para palakasin ka. Hindi, malakas ako. Umiiyak. Hindi ako umiiyak. Lalaki to, oy. Umiyak ka. Tanggapin mo. Pansinin po natin. Ang sabi nga ng James, you have heard about Job's patience. You know that after all his troubles, ano sabi diyan? The Lord helped him. Ano ba yung mga troubles niya? Nabasa niyo na ba yung storya ni Job? One day at a time, una, mayaman siya. Abay, na-bankrupt. Lahat ng kayamanan niya, nanakaw. Lahat ng tauhan niya, napatay. May tinitira lang isa, tagapagdala ng masamang balita. Isang araw na wala ang kayamanan. Pangalawa, anong pangalawa nangyari? Yung mga anak niya na lagi niyang pinagdarasal na huwag niyo hong mapahamak, huwag masugatan, sa araw na yon, namatay lahat. Di ang sakit nun. Wala ka ng pera, wala ka ng kayamanan, mga anak mo nangamatay pa. Ano pang dumating sa kanya? Ha? Nagkaroon siya ng sakit. Ano yung sakit niya? Painful boils. Yung bang pigsa. Sino nagkapigsa na sa inyo? Sino nagkapigsa na? Taas ang kamay. Sino yung hindi pa nagkapigsa? Magkakapigsa ka rin. Opo. So, ibig sabihin, ang sakit noon, si Job mula ulong ng talampakan, dinanas niya ang pigsa. Masakit ang kalooban. Masakit ang puso't damdamin. Masakit ang katawan niya. Ano pa yung nawala sa kanya? Ano yung pagsubok niya? Yung asawa. Itinira ng Diyos yung asawang mabunganga. Ang sabi ng asawa, Hope, hindi ka ba nagbabago? Sumpay mo ng Diyos nang mamatay ka na. Talagang may mga ganun. So, pero anong ginawa? Tinanggap ni Job na talagang may pagsubok. At ang maganda, eto. This shows that the Lord is full of mercy and is kind. Kaya ang sabi ng Bible doon sa Old Testament, nung matapos nila yung 40 years, to humble and to test you that in the end, ano sabi diyan? It might go well with you. Kaya kung tayo ay nasa mga pagsubok ng buhay, huwag kang bibitaw. Kaya mo yan. Amen ba yon? Kung ikaw ay malapit ng makulong, sino ba yung makukulong na rito? Dadalawin ka namin. Gusto mo may pandesal pa with malunggay. Okay, pagpatuloy natin. Yan yung topic natin nung anniversary. Kasi naging team na natin yung possessing the land. Una, mga bata-bata pa tayo. Yung iba sa inyo, mga bata pa. Naging title team na rin natin yung anniversary yan. Pero idinagdag po natin yung tested, tried, triumphant. Maaring marami sa atin dito may gustong marating. Tinetest lang tayo ng Lord. Amen? Amen po ba yan? Tingnan mo yung katabi mo. Maaring ngayong payat yan. Bukas, mataba na yan. O yung mataba naman, maaaring mataba ngayon yan. Bukas, payat na yan. Okay, so pagpatuloy natin. Madalas, ang pinakamatitinding pagsubok ay dumarating bago ang pinakadakilang pagpapala. Amen po ba yan? Sapagkat sa Biblia, yung mga taong pinagpala ng Diyos ay dumanas ng matitinding pagsubok,
pero hindi sila bumitaw at hindi sila binitawan ng Panginoon. Na pinagpala sa inyo, may pinagpapala na yung mga kapatid natin na dati nagbibisikleta lamang. Ngayon may mga kotse na. Nakikita ko sa mga yung mga kotse na. Iba naman sa atin, talagang hindi alam kung saan kukuha ng pagkain. Ngayon may pagkain ng nakakain, sobra-sobra pa. Amen ba yon? Yung dati noon ay talagang ni aso, hindi makapag-alaga. Ngayon nag-aalaga na ng aso. Bakit? Kasi may pagkain na para sa aso. Yun lang, hindi ka makaalis. Bakit? Walang bantay si bantay. Okay. Ang una, to humble and test us. Pangalawa is to know what is in our heart. Tinitingnan ng Diyos, ano ba yung laman ng puso ng anak kong ito? Baka naman, sumusunod lang kasi nabibless. Tandaan po natin na hindi natin pwedeng lokohin, dayain ang Diyos. Alam ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Maging pinakamalalalim nating lihim, alam ng Diyos yan. Bakit niya alam? Okay, tingnan natin. Ang sabi po rito ay ganito. Sabi ni David, "O Lord, you have examined my heart and know everything about me." Sabi niya, "You know when I sit down or stand up. You know my thoughts even when I am far away." Alam niyo ba, alam ng Diyos ang laman ng isipan ninyo? Amen? Alam ng Diyos na nakatingin kayo sa akin, pero ang isipan nyo, saan kaya kami kakain pagkatapos ng manipis ang buhok na yan? Di ba? Pansinin nyo. Ibig sabihin, alam ng Diyos yan. Okay, so sabi pa rin dito, you see me when I travel, when I rest at home. You know everything I do. Sabi ni David, total, alam mo naman pala lahat ng bagay. Kaya ang sabi niya, Lord, search me, O God, and know my heart, test my thoughts. Sabi niya, point out anything you find in me that makes you sad and lead me along the path of everlasting life. Lord, tingnan mo, baka naman mayroon akong nagagawa na nakasasakit ng loob mo. Lord, tingnan mo nga po, pakitanggal. Paalala mo sa akin na masama, mali ito. Alam niyo, pag gano'n ang mentalidad natin, magugulat ka, si Lord tuturuan ka. Amen po ba yun? Tuturuan ka ng Diyos mag-isip ng positibo sa kakabila ng mga negatibong kaisipan sa paligid mo. Okay. Sabi nga D.L. Moody, we have to be emptied before we can be filled. Kailangan, alam niyo kung bakit hindi tayo mapuno? Ang dahilan, meron pang natitira sa'yo. Meron pa bang natitira sa'yo na kailangan alisin mo? Meron pa ba? Hanggang may natitira sa loob mo, hindi ka mababago. Yung mga ugaling asal natin na hindi tama't baluktot, na hindi ito, nako, pagka ganyan tayo, magkakaproblema tayo, hindi tayo makasunod. Si Jesus Christ, nung nag-pray siya, alam niya mamamatay siya sa krus. Pero may kapangyarihan siyang ayawan at gustuhin. Sabi niya sa Father, Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Sino ang nagdadasal nun? Si Jesus. Kasi alam niya, mahirap mamatay sa kasalanan ng iba. Alam niyang papatayin siya sa krus. Alam niyang lalatiguhin siya. Alam niya yung mga nililibre niya na mga disciple, iiwan siya. Alam niya. Pero sabi ng Ama, ang desisyon na sa iyo. Aayawan mo ba? Uwi ka na sa langit o ipagpapatuloy mo? Anong sagot ni Lord? Not my will, but your will be done. Tumingin ka sa katabi mo, sabi mo, ubusin mo na. Amen? Paano nakagawa ng himala ang Diyos sa kasalan? Di ba ginawa niyang tubig, ginawa niyang wine yung tubig? Paano nakagawa ng himala ang Diyos sa John chapter 3? Ito yung first miracle ni Lord. Kailangan may tapayang walang laman. Kapag meron, hindi ka magagamit ni Lord. Isuko natin sa Panginoon yan. Yan ang ibig sabihin. Okay. So, pangatlo, to see whether we are obedient or not. Teka nga, masunurin ba ito o hindi? Baka naman sumusunod to pag convenient lang. Pagka hindi na convenient, ayaw nang sumunod. Minsan, pagka mga gawain ng church, maraming Kristiyano, naku, malapit ng tagulan. Pag malapit ng tagulan,
Kukunti umaaten. Bakit? Bakit? Kasi parang ice cream po ako eh. Baka matunaw eh. Baka mabasa ako, baka magkasakit ako. Kaya alam naman ni Lord dyan, may online naman tayo. Doon na lang ako. Hindi naman masama yun. Pero wag mo nang ating gagamitin yung online para sabihin, wag na tayong aaten. Iba pa rin yung umaaten. May mga dahilan kung bakit tayo di umaaten, naunawaan ng Diyos. Pero kung naging dahilan ng ating katamaran, hindi counted yun. Amen po ba yan? Malapit na tag-ulan. Sino rito kahit umuulan ay aaten? Aten tayo, ha? Huwag kayong mag-alala, magpo-provide tayo ng kapote at kape. Libre. Kaya na. Okay? Kasi pagka umuulan, kami laatan ni Kuya Doming nakukunti lang tayo, no? Kaya minsan nag-aaya, magbingo na lang kaya tayo. Masama yun. Okay? Kasi kami rin nagkikita kaya, praise the Lord. Alam ko, be-bless tayo ni Lord kahit umuulan. Kaya sabi niya, susunod ba to pagka okay ang panahon o pag hindi na susunod? Kaya for 40 years, tinignan ng Lord. Yung 12 lahi, yung 20 years pataas, nangamatay in the wilderness. Ang nabuhay lamang magmula kay Joshua at saka Caleb, mula sa kanila, nakita yung land of promise. Kaya kung gusto mo makita, maging masunurin, tinitignan tayo ng Diyos. Okay. To humble you and test you to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. Ang biblical obedience to God simply means to hear, trust, submit, and surrender to God and His Word voluntarily. Ibig sabihin yung hindi ka napipilitan. Nakikinig ka, nagtitiwala ka, nagpapasakop ka, sumusuko ka sa Kanya, hindi ka napipilitan lamang. Another na tanong, so why is it important to obey God? Bakit nga importanteng sumunod sa Diyos? Unang dahilan ay ito. Jesus calls us to be obedience. Ang sabi ng Diyos sa langit, itong mga anak ko hindi maunawaan ang tunay na kahulugan ng pagsunod. Kaya Jesus, my Son, my only begotten sa baba sa lupa, pakita sa kanila ang ibig sabihin ng pagsunod. Kaya sabi ni Jesus ganito, if you love me, lahat na nagmamahal kay Jesus magsabing amen. Ang sabi ni Lord, if you love me, you will obey what I command. So pag hindi ka nag-obey, hindi ka sumusunod, hindi mo siya mahal. Halimbawa, wag natin kalimutan ang mga pagdalo sa pagtitipon. Hindi ka dumadalo, hindi mo siya mahal. Hindi mo na sabihin, hindi kita mahal. Kahit hindi mo na sabihin, kung hindi mo sinusunod si Lord, hindi mo siya mahal. Naliwanag po ba yung mga kapatid? Yan po ang sabi po dyan. Ang sabi ni Lord, I have set you an example that you should do as I have done for you. Nagbigay ng halimbawa, paano ba gagawin yung halimbawa ni Lord? Di ba mahirap pag ang kasama mo sa grupo, mga gagawa ng mali sa'yo? Sino sa inyo makikipagbarkada pa sa mga Judas? Makikipagbarkada pa ba kayo? Yung alam mong i-deny ka? Yung alam mong iiwanan ka? Pero si Jesus, yun ang kanyang binarkada. Amen? Ginawa pa niyang leader si Pedro na magkakanulo ng 3 beses, itila akong manok. Sapagkat ang Panginoon ang tinitignan niya yung pagmamahal niya sa atin. Amen? Kaya bilang Kristiyano, talagang hindi maaalis na tayo may mga kasama na hindi natin ka-close, pero magpatuloy ka pa rin. May mga taong very negative, dahil positive ka, ipakita mong positive ka, pero hindi mo i-isolate ang sarili mo. Ayoko sa inyo, mga negative kayo. Ikaw ay nandoon para maging inspirasyon sa kanila. Remember, we are the light of the world. Walang kwenta ilaw pag maliwanag. Kaya pag madilim ang paligid mo, doon ka kailangan. Amen po ba yan? Meron pa nga nagtanong kay Jesus, Lord, sino po yung magkakanulo sa inyo? Yung ipagsawsaw ko ng tinapay. Pinagsawsaw pa ng tinapay. Kaya mga anak ng Diyos dito sa church, maging sa family natin, walang perpekto. Ang titignan mo yung pag-ibig ni Kristo sa iyo. Tumingin ka sa katabi mo, sabi mo, I love you. Ha? Kung magkakaroon tayo ng di pagkakaunawaan, magbati agad. Kasi si Lord alam niya, pero nakipagkaibigan pa rin siya. Kaya tawag sa kanya, friend of sinner.
para yung mga sinner maibalik sa Diyos. Okay. Another is, obedience is an act of worship. Pag tayo sumusunod sa Panginoon, sinasamba natin siya. Ang sabi ng Bible, offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Ang ibig sabihin, pag sumisimba tayo, binibigay natin ang sarili, yan ay pagkapakitang sinusunod natin ang Diyos. Another is, God rewards obedience. Sa lahat ng gusto ng gantimpala, magsabing Amen. So, sumunod ka. Ang pagsunod yung, ang tagal-tagal ko nang sumusunod, nakakasawa na, huwag kang ito, malapit na. Amen ba yon? Nakita ko, minsan may nakita ko sa YouTube, buong buhay niya, hukay ng kayamanan. Aba, sabi niya, ayoko na, pagod na ako. Isang ganun na laang pala, ayun na yung kayamanan, tumigil. Parang si Johnny Tango. Kilala si Johnny Tango? Sumali sa swimming. Ang layo! Mananalo ko. Hindi ako titigil. Mananalo ako. Ay nako, ay napagod. Isang ganyan na lang, panalo na eh. Anong ginawa niya? Pagod na ako. Bumalik. Naglangoy pabalik. Tumingin ka sa katabi mo. Huwag kang titigil. Ha? Huwag kang titigil. Anong rewards ng Panginoon? Tingnan natin ha. And through your offspring, sabi kay Abraham, all nations on earth will be blessed. Bakit i-be-blessed? Because you have obeyed me. Mga magulang, pag nag-o-obey kayo kay Lord, yung mga offspring ninyo, mga anak ninyo, i-be-blessed ng Lord. Bakit? Kasi sumunod ka. At ang sabi pa rin dito, basahin natin sabay-sabay, begin. Oh, ibig sabihin, sigurado pag sumunod tayo kay Lord, yung goodness and mercy ni Lord susunod sa inyo. Kaya yung example ko sa inyo, yung mga aso namin, biblical ang pangalan. Ano ho, meron kaming aso si Shirley, kaya lang si Goodness, kinuha na ni Lord eh. Okay, alam, si Goodness yung aso namin, Goodness yung isa Mercy. Yung Mercy buhay pa. Ang ipinalit namin, si Blessy. Yung nandung aso namin isa, yung Shih Tzu, Shirley. Ngayon si Goodness. Alam niyo kung nasaan si Goodness? Andun sa parking. Doon ko po siya binaon. Kaya ang taba doon eh. Okay, yung salitang surely goodness and mercy shall follow me, hindi lang susunod yung blessing sa iyo, hahabulin ka. Sino sa inyo gustong habulin ng blessing, magsabing amen? Sumunod tayo kay Lord. Yung nagmamadali. Ang galing. Palapakan natin ang Panginoon dyan. Okay, and sabi pa rin dito, obedience to God proves our love. Kapag sumusunod tayo sa Lord, pinapatunayan natin, mahal natin siya. How do we know that we love God's children? We know because we love God and we obey His commands. Ang sabi pa rin dito, loving God means obeying His commands, and God's commands are not too hard for us. Hindi naman mahirap. Kaya ka nahihirapan kasi tinitignan mo yung sarili mo. Huwag mong tingnan ang sarili mo sa pagsunod. Tignan mo yung ginawa ni Kristo para sa iyo. Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. And obedience to God demonstrates our faith. Lahat ng nananampalataya, magsabing amen. Pag nananampalataya ka kay Lord, susunod ka. We know that we have come to know Him if we obey His commands. The man who say, kilala ko siya, but does not do what He commands is a liar, and the truth is not in him. Sinungaling yon. But if anyone obey His word, God's love is truly made complete in him. This is how we know we are in Him. Basahin natin sabay-sabay. Begin! Ulitin natin, begin. Kapag tayo'y sumusunod, kahit mahirap, ipinapakita natin kung gaano tayo nagtitiwala sa Kanya. Totoo naman yan. And, obedience is better than sacrifice. Hindi yung paghandog na, aaten ka lang ng church, ganun yun. Hindi sapat yun. Yung pagsunod ng kabuuan, hindi kalahati, hindi 99.9%, kundi 100% na pagsunod. Ang sabi ni Samuel kay Haring Saul,
Kasi sabi ni Saul, o bakit? Maghahandog naman ako sa Diyos. Kay Lord naman to. Kahit gumagawa ko ng kasalanan, bakit? Bibigay ko naman sa Kanya to Ang sabi ni Samuel, what is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices or your obedience to His voice? Sabi niya, listen, obedience is better than sacrifice and submission is better than offering the fat of rams. Kaya tandaan natin, mahalaga yan. And, sabi rito, disobedience leads to sin and death. Kapag hindi ka sumusunod, siguradong may kasalanan at may kamatayan sa dulo nito. For as by one man's disobedience many were made sinners. Si Adan yan, nagkasala. Pero dahil sa isang lalaki na nagkatawang tao, si Jesus, nagkaroon ng paglaya. Kaya tuwing magkakasala ka, meron tayong tagapagtanggol. Sino yung tagapagtanggol natin? Sino? Jesus. Kaya pag nagkakasala ka, Lord, nasaktan ko po ang kalooban niyo, Ama. Panginoong Yesus, tulungan mo po ako, gabayan mo ko, banal na Espiritu, lukuban mo po ako, nasaktan ko na naman po ang kalooban mo. Ang sasabihin ni Jesus, naunawaan kita. Kasi alam ko kung paano maging tao. Pero dahil nag-repent ka at nagsisi, hindi ka perpekto, pero dahil bumabangon ka at nagbabago, sasamahan kita. Yan ang pangako ng dakilang Diyos. Hallelujah. And, through obedience, we experience the blessing of holy living. Ang sarap pag kayo sumusunod sa Lord, mararanasan natin yung talagang buhay natin, napakalapit kay Lord. Yung bang kahit may problema ka, lagi kang nakangiti. Sino rito lagi nakangiti sa bahay? Kahit walang pambayad ng utang. Dapat kahit may problema, nakangiti. Amen ba yon? Kunyari, nagtitinda ka, wala pang benta, ngumiti ka pa rin. Bakit? Hindi papayagan ng Diyos na wala akong benta. Maaring wala akong benta ngayon, bukas doble. Amen? Dapat ganun tayo. Kapag umuwi ka na bahay, nakangiti, kahit wala ka pang blessing, ang saya ng pamilya. Amen? Umuwi ka ng bahay, puro nakasibangot yung tao ron. Naku, hindi bahay ito, haunted house, nakakatakot, horror ang mga mukha. Ang ganda yung nakangiti ka, di ba? Tapos yung mga bata, nagkukwentuhan yung mga magkakalaro. O yung nanay ko, tsaka tatay ko, laging nakangiti kahit may problema. Sabihin ng mga klase, baliw ang magulang mo. Hindi. Bakit nakangiti? Kasi alam ng magulang ko, meron Diyos kami na hindi magpapabaya. Kung may gabi, may umaga. Kung may tagulan, may tag-araw. Titigil din ang problema, pero ang Diyos hindi mapipigil kapag gusto akong pagpalain. Amen ba yun? Palapakan natin ang Diyos dyan. Hallelujah! Tapos na tayo. Kaya sabi, joyful are people of integrity who follow the instruction of the Lord. Joyful are those who obey His laws and search for Him with all their hearts. They do not compromise with evil and they walk only in His path. Huwag tayong makipag-compromise sa masama. Babagalan mong mali, mali ito. God disciplines out of love. Ang ibig sabihin, pag dinidisiplina tayo ng Diyos, mahal tayo. Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. So God's discipline is not punishment, it's proof of sonship. Kasi anak ka niya. Kayo ba, yung mga magulang dito? Kayo ba pag may mga anak ng kapitbahay nagkamali, pinakikialaman mo? Ha? Hindi mo mapapakialaman, di mo anak yun. Di ba? Pero pag anak mo, pwede mong gawin ang gusto mo na pagtatama kasi anak mo, mahal mo. So kung anak tayo ng Diyos, talagang dumarating yung disiplina. The Lord corrects the people He loves and discipline those He calls His own. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama. Lahat ng may pagsubok, sabihin natin, tinitiis ko po. Tiisin natin, matatapos din yan. Sabi rito, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Bakit gano'n? Anak ako ng Diyos, lagi na lang may problema. Si Jesus Christ nga Bakit? Gumawa ng mabuti, nagpakain sa mga takot, panako sa krus Si John the Baptist nga, nangangaral na, pinugutan pa ng ulo ikaw ba, ginanon? Hindi. Kung wala ka lang dessert, magtatampo ka na sa Diyos. Sinong anak ang hindi tinutuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gagawin sa inyo o di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas.
Kung halimbawa na isang araw nalaman nyo na meron pala kayong anak sa labas o kapatid sa labas, anong gagawin nyo? Ha? Eh di papasukin. Ang dali-dali lang. Pumasok ka. Yun lang napahirapan ng sarili. Sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang matuwid. Ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tumayo po tayo mga kapatid. Tandaan po natin, kapag nasasaktan tayo, Diyos ang unang nalulungkot. Pag tayo ho ay nakakaroon ng pagsubok, Diyos ho ang unang nag-aalala. Kahit matigas ang ulo natin, hindi ka binibitawan ng Diyos. At sa umagang ito, tandaan po natin, yung blessing na kailangan mo, dadating na. Isang araw darating, nakaparcel pa. O baka walang abutan ha. Tayo po yumuko, tayo manalangin sa Panginoon. Aming Amang nasa langit, salamat po dahil hindi nasasayang ang aming mga luha at sakit. Salamat sa mga pagsubok na ginagamit mo upang kami mahubog, matuto, at mas mapalapit sa iyo. Turuan mo kaming magpakumbaba, sumunod ng may kagalakan at magtiwala sa iyong layunin kahit hindi namin ito ganap na nauunawaan. Punuin mo kami ng iyong Espiritu upang masunod namin ang iyong kalooban sa gitna ng aming mga ilang o disyerto. Ikaw ang aming gabay, lakas at pag-asa. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lapakan mo sila. Thank you, God. Hello, good morning po. Muli po tayong tumayo para panalangin sa pagbibigay po natin. Ang pagbibigay po ay isa din na command na dapat din po natin sundin. Sabi nga po sa 2 Corinto 9 verse 7, itinuro po ni Apostol Pablo na ang paraan ng ating pagbibigay ay kasing halaga ng ating ibinibigay. Sabi niya po, magbigay ang bawat isa, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Let us pray po. Dakilang Diyos, Ama naming lahat, kami pong lahat ay nagpapasalamat sa umagang ito at muli po kaming nakarinig ng iyong banal na salita na alam namin magiging gabay namin sa aming araw-araw na buhay. Turuan mo po kaming maging masunurin sa bawat salita mo dahil nais po namin na magtagumpay kami sa aming buhay dito po sa lupa. At nais din po namin na madagdagan pa ang blessings na natatanggap po namin. Maraming salamat po sa mga pastor, kay Pastor Tito na talaga pong iminulat sa amin ang kahalagahan ng pagsunod sa iyong mga kautusan. Kaya sa umagang ito, Lord, ito po ang iyong utos, ang magbigay ng bukal sa aming kalooban, may saya, may ngiti. At alam po namin na ito ay hindi lamang po magiging blessing sa amin, kundi maging sa nakakarami, sa mga tao po na sa aming kapwa na hindi po naaabot ng iyong banal na salita. Gamitin mo po ang bawat isa na makatulong po ito para ipakalat ang iyong mga salita, O Lord. Biyayaan mo po ang lahat ng kusang loob na magbibigay at sa mga tao po na wala pong kakayahan ngayon na magbigay, Lord. Pagpalain mo po sila dahil alam namin sa mga darating pa pong panahon, ibe-bless mo po sila para matugunan ang iyong hiling. Salamat po, Lord,
Salamat po sa lahat-lahat. Sa iyo po ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, bigyan nga po natin muli ng isang malakas na palakpak po ang ating Panginoon. Hallelujah. So, bago po tayo dumako sa announcement, ay wini-welcome po natin si Kim at si Kuya Domingo Reyes. Sila po ay kasama ni Ate Ana. So, welcome po kayo sa gawain po ng Panginoon. At ang hindi lang po ngayon, kundi sa mga susunod na linggo, ay makasama po namin kayo. So, yun po. Welcome po. At sa ating announcement naman po, yan. Ang ating prayer meeting po ay tuwing Wednesday po yan, 6:30 p.m. So, kung kayo po ay may oras, at dapat po paglaanan natin ng oras. Paglaanan natin ng oras ang prayer meeting sama-samang pananalangin. So, tayo po ay umattend. So, next po, ang ating worship or Sunday service every Sunday nga po, 9 o'clock a.m. Meron po dito sa BDF, meron po sa Cadre, at meron naman din pong live feed. Pero katulad po ng sinabi ni Pastor kanina, mas maganda pa rin po na physical tayong maka-attend sa gawain ng Panginoon, di po ba? At alam naman po natin na yung mga oras po at panahon na inilalaan natin sa Panginoon, kailanman po hindi po yan masasayang. Amen? Naniwala po ba tayo doon? Amen. So, sige po, next po. Ang ating mga kalalakihan po ay may gawain every Saturday, 6:30 a.m. Kung saan po yung lugar, makipag-coordinate na lang po tayo sa ating mga katatayan. Pero dito po, sa Saturday, dito po sa Doña Francisca Church. At yung mga sa afternoon naman po ng Saturday, 2:30 p.m., yung gawain naman po ng ating mga kababaihan, Women's Fellowship. Saan po kayo? Dito rin po sa BDF Church. And next po, ang ating practice po ng worship team is every Saturday po, after po ng gawain ng kababaihan. So, hanggang 7 p.m. po kami. So, tumatanggap pa rin po ng mga trainees kung meron po sa inyo na hinihipo po ng Panginoon, at alam naman po na meron po tayong talento na ipinagkaloob po ng Panginoon, ay gamitin po natin for His glory. At kasabay po ng ating Sunday service, meron din po yung mga bata, Kids Zone. Sila po ay nag-aaral, nagkakaroon ng mga activities doon po sa Sunday School. Sa kabila po yon. So, we encourage po na yung mga anak po ninyo ay dalhin po natin doon. At doon po ay sila tuturuan. Next po, yung youth gathering po ay sa June 8, 2025. So, 2:30 p.m. po, dito po sa BDF. So, inimbitahan po namin yung mga kabataan na dumalo po sa ating CYF gathering. Okay po? So, God bless po. Amen. Sige po tayong lahat ay tumayo para po sa ating closing prayer. Na-bless po ba tayo sa mensahe na tinuro po ng ating pastor sa umaga? Sige po tayo ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Patuloy ka naming pinupuri, O Diyos. Patuloy naming sinasamba, Panginoon, ng iyong banal na pangalan, Panginoong Yesus, sa umagang ito, Lord God. Tunay nga, Lord, na una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa mensahe, Panginoon, na aming napakinggan. Tunay nga po, Lord, na pinapakita mo lamang ng bawat isa ay mahal mo, Panginoon. Mahal niyo po kami, Panginoong Yesus. Lord, tunay nga po, O Diyos, na ang mga salita mo ay buhay, Panginoon, O God. At tunay nga po, Jesus, na salamat sa paalala mo po sa amin, O God. Lord, nakikita mo ang aming mga puso sa mga oras na ito. Kami nagpapasiyasat sa iyo, Panginoon. At tumingi po kami ng tawad, Lord, sa mga panahon, Lord, na kami ay parating nagre-reklamo, Lord God. Pinagpapala nyo na kami, pero nagre-reklamo pa rin kami. Lord, we ask your forgiveness, Lord God, sa mga oras na ito, Lord God. Tulungan niyo po kami, Lord, na magkaroon ng puso na lagi pong mapagpasalamat sa iyo, Lord God. Sa mga problema, sa mga pagsubok, Lord, na napagdadaanan namin. Kilala niyo po kami.
Kilala niyo po ang bawat isa, alam niyo po, Panginoon, ang bigat namin, Panginoon. Pero salamat dahil may isang Diyos na nagmamalasakit, may isang Diyos na nagmamahal at patuloy na nagmamahal sa bawat sa amin, Lord God. Thank you, Lord, for your words, Lord, na lagi pong nandyan, nagpapaalala sa amin, Lord God. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na patuloy na matutong sumunod sa iyo, Lord God. Alam mo po ang aming mga pagsunod, Lord, at naniniwala kami na kung kami patuloy na susunod sa iyo, Panginoon, mararating namin yung promised land, Panginoon, na nakalaan sa bawat sa amin, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na tumutugon sa iyong mga pangako, Lord God. Patuloy lamang kaming mag-focus sa iyo, tumingin sa iyo, Panginoon. Hindi man po nakikita to ng mga tao, Lord God, pero alam po namin na ikaw ang magli-lift up sa bawat sa amin, Panginoon, O God. Lord, patuloy nga po, Lord, na dalangin po namin na sa buong linggong ito, Panginoon, na aming mga buhay, sa mga magtatrabaho, sa mga magsisipag-aral, Panginoon, mga nasa tahanan, Panginoon, may mga hanap buhay, Lord, dalangin po namin ang pagsama niyo po sa amin, Lord God. Tunay nga po, Panginoon, na kung wala po ang presensya mo, kung wala ang banal na spirito mo, Panginoon, Lord God, baliwala ang lahat, Panginoon. Mapapagod lang kami, Panginoon, sa mga ginagawa namin kung wala ang iyong paggabay, kung wala ang iyong pangunguna, Panginoon. Kaya nga po, Diyos, tulungan niyo po kami, Lord, na sa bawat oras ng aming mga buhay, huwag ka namin kalilimutan, Lord God. Huwag namin kalilimutan na maglaan kami ng panahon para po sa inyo, Lord God. At kapag naglaan kami ng panahon sa iyo, Lord, ay maglalaan ka rin ng panahon para po sa amin, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa matagumpay na gawain. Tunay nga, Lord, na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay, Panginoon, O God, sa aming mga ginagawa, Lord God. Salamat po, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa, Lord God. Dalangin po namin na ilayo niyo po sa ang bawat isa sa sakit at karamdaman, O God. Dalangin po namin ang iyong proteksyon, pag-iingat, ay pagkalob mo sa bawat sa amin, O God. At ang kalooban mo lamang po ang masunod sa amin at hindi ang aming mga sariling naisin, O God. Salamat, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pagdakila, Panginoon, sa umagang ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you all po. God bless po. Ingat po sa pag-uwi. Ngayon ang araw na kami magsasaya, pagkat ikaw, O Diyos, aming mararanasan. Ngayon ang araw na kami magdidibang, pagkat ikaw, O